Ang aking anak ay nagsabi, "Inay, naibenta ko ang bahay ninyo para sa bakasyon namin ng aking asawa. Isang araw lang ang ibinigay ninyo para ayusin ang inyong mga gamit." Napangiti na lang ako. Hindi niya alam na ang bahay na ito ay sa katunayan. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Mangyaring i-like ang video na ito at pakinggan ang kwento ko hanggang sa huli at sabihin ninyo kung saan kayo nakikinig. Para malaman ko kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ko. Hindi ko inakala na ang aking ginintuang pagtanda ay magsisimula sa isang pagtataksil. Sa loob ng 37 taon, nanirahan ako sa iisang 2 palapag na bahay sa Maple Street, kung saan ko pinalaki si Miguel, kung saan kami ng aking asawa, si Tom, ay nagdiwang ng hindi mabilang na Pasko, kung saan bawat lumang sahig na lumilikha ng ingay ay may daladalang alaala. Matapos pumanaw si Tom 5 taon na ang nakalilipas, ang bahay ay naging aking santuwaryo at maging aking pasanin. Siguro'y masyadong malaki para sa isang tao, ngunit puno ng isang buhay na hindi ko pa handang talikuran. Si Miguel ay palaging aking ipinagmamalaki, isang matagumpay na real estate broker, kasal kay Sofia, isang babaeng may perpektong pagkukulay ng buhok at ngiting hindi talaga umaabot sa kanyang mga mata. Nakatira sila 40 minuto ang layo sa isang modernong townhouse at ang aming relasyon ay naging maayos. Mga hapunan tuwing linggo minsan sa isang buwan, mga tawag sa kaarawan, ang karaniwang kilos ng mga anak na may abalang buhay. Ngunit 6 na buwan na ang nakalilipas, nagkaroon ng pagbabago. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Nagsimulang magtanong si Miguel tungkol sa bahay. Mga tanong na tila inosente sa simula. "Nay, napag-isipan niyo na po bang lumipat sa mas maliit na lugar? Siguradong mahal ang maintenance nito, di po ba? Mas madali siguro sa isang apartment?" Pinapatawa ko lang ang mga iyon. Lumilipat ng paksa sa kanyang trabaho, sa buhay niya, sa iba pa. Pagkatapos ay dumalas ang mga pagbisita, hindi inaasahang dumadalaw sina Miguel at Sofia. Ang matalas na mga mata ni Sofia ay sinusuri ang bawat silid na parang sinusukat na niya para sa bagong muebles. Komento niya tungkol sa lumang kusina, sa hindi episyenteng sistema ng pagpapainit, kung gaano kamahal ang mga buwis sa ari-arian. Naramdaman ko ang pagsubaybay sa sarili kong tahanan na parang specimen sa ilalim ng salamin. "Nag-aalala lang kami para sa inyo, Nanay Elena," sabi ni Sofia. Ang boses ay puno ng maling pagmamalasakit. "Isang babae sa edad ninyo, mag-isa sa malaking bahay na ito? Paano kung madulas kayo? Paano kung may mangyari? 68 na ako, hindi 90. Naghahardin pa rin ako. Nagmamaneho mag-isa sa aming book club. Nagboboluntaryo sa library 2 beses sa isang linggo. Ngunit nagsasalita sila sa akin na parang ako ay matanda na parang ako ay walang magawa. Ang mga tawag sa telepono ay naging mas madalas din. Tatawag si Miguel sa hating gabi, ang boses niya'y tila nag-aalala. "Napag-isipan na po ba ninyo ang reverse mortgage? Na-update na po ba ang inyong habilin? Mayroon po ba kayong healthcare proxy?" Mga tanong na hindi gaanong nagpapakita ng pag-aalaga kundi parang pagtatala. Pagkatapos ay dumating ang Martes ng hapon noong Oktubre. Nasa aking hardin ako, tinatanggal ang mga tuyong talulot ng mga rosas. Sa taglagas nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan, ang pilak na sedan ni Miguel. Bumaba siyang mag-isa. Walang Sofia sa pagkakataong ito. At naramdaman ko ang lamig na bumababa sa aking sikmura sa ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pag-aalala, hindi pagkabahala, isang bagay na mas matigas, isang bagay na pangwakas. "Nay, kailangan nating mag-usap." Hindi siya naghintay ng imbitasyon, pumasok lang siya sa bahay. Sinundan ko siya sa loob, pinupunasan ng lupa sa aking mga kamay. Sinusubukang pakalmahin ang biglaang pagbilis ng aking puso. Ano ang nagawa ko para mapunta sa tono na iyon, sa tingin na iyon? Nakatayo siya sa aking sala, kung saan ko siya inalagaan noong sanggol pa siya, at ang mga salita ay lumabas na walang buhay, parang rehearsed, na parang alam na niya ito. "Naibenta ko na po ang bahay ninyo para sa bakasyon namin. Mayroon lamang kayong isang araw para ayusin ang inyong mga gamit." Gumuho ang mundo. Hinawakan ko talaga ang likuran ng lumang armchair ni Tom para manatiling matatag. "Ano ang sinabi mo?" Nagpaplano kami ni Sofia ng biyahe sa Phuket para sa aming 10 anibersaryo.
Nararapat lang iyon sa amin matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Sinabi niya ito na parang ito'y malinaw, na parang ito'y makatwiran. Ang pagbebenta ay magsasara bukas. Ang mga bagong may-ari ay gustong lumipat sa katapusan ng linggo. Bumuka ang aking bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Paano niya nagawa? Kailan niya nagawa? Huwag mo itong pahirapan pa. Patuloy ni Miguel, umiiwas ang kanyang mga mata sa akin. Nakahanap na kami ng magandang assisted living facility para sa inyo. Isang silid tulugan, kasama ang lahat ng utilities. Mas magiging masaya kayo doon. Mas ligtas. Ligtas. Muli ang salitang iyon. Tiningnan ko ang aking anak, tunay na tiningnan siya, at nakakita ako ng isang estranghero. Kailan ito nangyari? Kailan ang aking anak, ang aking matamis na anak, na dati nagdadala sa akin ng mga dandelion at tinatawag itong mga buke, ay naging ganitong malamig kalkuladong tao na nakatayo sa aking tahanan, sinasabi sa akin na ninakaw niya ito mula sa akin? Ngunit ito ang hindi alam ni Miguel. Ang hindi niya posibleng malaman sa kanyang kasakiman at kayabangan. Ang bahay ay hindi na nakalista sa pangalan ko. Ngumiti ako. Isang maliit, tahimik na ngiti na nagpatigil sa kanya ng bahagya. Ganun ba? Sabi ko ng mahinahon. Kung gayon, marahil ay dapat mong sabihin sa akin kung aling assisted living facility. Matapos umalis si Miguel, matapos niyang ibigay sa akin ang isang brochure para sa Sunset Gardens Senior Living at umalis sa kanyang mamahaling sedan, umupo ako sa armchair ni Tom ng eksaktong 20 minuto. Hinayaan ang pagkabigla na dumaloy sa akin na parang malamig na tubig. Nanginginig ang mga kamay ko. Masikip ang aking dibdib. Talaga bang sinubukan ng sarili kong anak na ibenta ang bahay ko nang walang pahintulot ko? Talaga bang tumayo siya sa sala na ito at sinabihan akong ayusin ang aking mga gamit na parang pinapaalis ako? Ang kapangahasan nito ay halos kahanga-hanga. Pinilit ko ang sarili ko na huminga ng dahan-dahan na mag-isip ng malinaw. Ang pagkataranta ay hindi makakatulong sa akin ngayon. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyari, kung ano ang iniisip ni Miguel na nagawa niya. Dahil isang bagay ang tiyak. Naniniwala siyang nagtagumpay siya. Lumabas siya rito na may kumpiyansa, halos nakangisi. Kinuha ko ang aking laptop. Oo, mayroon akong laptop. Sa kabila ng iniisip ng aking anak tungkol sa aking mga kakayahan sa teknolohiya. At nagsimula akong maghanap ng mga talaan ng ari-arian. Ito ay tumagal ng 40 minuto at 3 tawag sa telepono. Ngunit sa wakas ay nakipag-ugnayan ako sa isang tao sa tanggapan ng county clerk na maaaring ma-access ang impormasyon. Ma'am, ayon sa aming mga talaan, ang 247 Maple Street ay hawak sa isang living trust. Ang Reyes Family Trust na itinatag noong 2021. Ikaw ang nakalista bilang trustee. Nagpasalamat ako sa kanya at binaba ang telepono. Isang malungkot na ngiti ang dumampi sa aking mga labi. Siyempre, itinatag namin ni Tom ang trust 3 taon bago siya pumanaw, kasunod ng payo ng aming abogado sa mana. Ang bahay ay hindi nakalista sa pangalan ko. Ito ay nakalista sa pangalan ng trust, kung saan ako ang controlling trustee at si Miguel ang beneficiary pagkatapos ng aking kamatayan. Hindi maibebenta ni Miguel ang bahay nang walang pirma ko, nang walang pahintulot ko, ngunit sinubukan niya pa rin. Gumawa ba siya ng mga peking dokumento? Nagsinungaling ba siya sa isang mamimili? O ito ba ay isang masalimuot na bluff upang takutin ako na pirmahan ang paglipat ng bahay? Kailangan kong malaman pa. Kailangan ko ng ebidensya. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Tinawagan ko ang kasamahan ni Miguel at Attorney David Lim na nakilala ko ng ilang beses sa mga kaganapan sa kumpanya. Palaging mabait sa akin si David, magalang. Kung may makapagbibigay sa akin ng tapat na impormasyon, ito ay siya. Ba Reyes, napakagandang sorpresa, sabi ni David nang sumagot siya. David, kailangan kong magtanong ng isang bagay at kailangan ko na maging tapat ka sa akin. Si Miguel ba ay kumikilos ng kakaiba sa trabaho kamakailan? Mga problema sa pera, kakaibang kilos, ano pa man? Nagkaroon ng mahabang paghinto. Masyadong mahaba. Ba Reyes, marahil ay hindi ko dapat sabihin ito.
Ngunit si Miguel ay kumuha ng malaking utang noong nakaraang buwan. Sinabi niya sa mga partner na ito ay para sa isang business investment, ngunit may usap-usapan. Iniisip ng ilan na nalulunod siya sa pananalapi. Bumagsak ang aking sikmura. Gaano kalaki? Daan-daang libong piso. At sa pagitan natin, siya ay naging balisa, nawawalan ng mga deadline. Ang kanyang pinakamalaking kliyente ay nagbanta na umalis noong nakaraang linggo. Nagpasalamat ako kay David at tinapos ang tawag. Ang aking isip ay nagkakaroon ng bilis. Si Miguel ay nasa problema sa pananalapi, malubhang problema. At sa halip na lumapit sa akin para sa tulong, sa halip na maging tapat sa kanyang ina, nagpasya siyang nakawin ang aking tahanan. Ngunit bakit ang kwento ng bakasyon? Bakit Phuket? Maliban kung bukas muli ang aking laptop at nag-navigate sa Facebook, isa pang bagay na inakala ng aking anak na hindi ko magagawa. Ang pahina ni Sofia ay pampubliko, puno ng mga post tungkol sa mga luxury brand, kakaibang mga destinasyon, at mga inspirational quotes tungkol sa pag-akit ng kasaganaan. Nag-scroll ako pabalik sa huling 6 na buwan at nahanap ang hinahanap ko. 12 ng mga post tungkol sa kanilang paparating na dream vacation, mga larawan ng mga brochure ng resort, mga countdown sa kanilang anniversary trip. Pinaplano nila ito sa loob ng ilang buwan. Binipost nila ito, ipinagmamalaki ito, nagtatayo ng mga inaasahan sa kanilang mga kaibigan at mga taga-subaybay sa social media. At ngayon kailangan nila ng pera para maisakatuparan ito. Ang aking pera, ang aking bahay. Umupo ako, nakakaramdam ng malamig at matigas na bagay na nagiging kristal sa aking dibdib. Ito ay hindi lamang tungkol sa desperasyon sa pananalapi. Ito ay tungkol sa imahe, tungkol sa pagpapanatili ng mga anyo, tungkol sa perpektong Instagram life ni Sofia. Napagdesisyunan nila na ang aking tahanan, ang aking seguridad, ang aking mga alaala ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanilang mga larawan sa bakasyon. Doon nagsimulang mabuo ang plano. Hindi ako tatakbo. Hindi ako magtatago. Hindi ako lilipat sa isang assisted living facility habang sila ay umiinom ng cocktails sa isang beach na binayaran ng aking ninakaw na equity. Hindi, gagawa ako ng ibang bagay. Hahayaan ko silang isipin na sila ay nanalo. Maglalaro ako ng laro ng nalilito, walang kakayahang matandang babae na malinaw nilang pinaniniwalaan ako. At habang sila ay abala sa pagbibigay-pugay sa kanilang sarili, makukuha ko ang bawat piraso ng ebidensya na kailangan ko upang patunayan ang kanilang ginawa. At pagkatapos sisiguraduhin kong haharap sila sa tunay na mga kahihinatnan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numerong sanay hindi ko na kailangang gamitin. Attorney Maria Santos, ang pinakamahigpit na abogado sa mana sa 3 county at dating kaklase ni Tom sa law school. Maria, sabi ko nang sumagot siya, kailangan ko ng tulong mo. Sinubukan lang ng anak ko na nakawin ang bahay ko. Dumating si Attorney Maria Santos sa bahay ko kinabukasan ng 9:00 ng umaga, dala ang isang leather briefcase at isang ekspresyon na nangangahulugang negosyo. Kilala ko si Maria sa loob ng mahigit 40 taon mula nang magkasama silang nag-aral ni Tom sa Georgetown. Nakabuo siya ng reputasyon bilang isang tao na hindi natatalo sa mga kaso, lalo na kapag sinusubukan ng mga miyembro ng pamilya na samantalahin ang mga matatanda. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya, nauupo sa parehong armchair kung saan ibinigay ni Miguel ang kanyang ultimatum, makalipas lamang ang 1:24 na oras. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang mga paulit-ulit na mapanghimasok na tanong ni Miguel, ang pagsusuri ni Sofia sa aking ari-arian, ang mga tawag sa telepono sa hating gabi, at sa wakas ang anunsyo na parang bomba tungkol sa pagbebenta ng bahay. Si Maria ay kumuha ng mga tala, ang kanyang panga ay humihigpit sa bawat detalye. Mayroon ka bang anumang dokumentasyon? Text, email, recording? Umiling ako. Masyadong mabilis ang lahat. Ngunit Elena, ito ang bagay. Hindi niya talaga maibebenta ang bahay, hindi ba? Ito ay nasa trust. Hindi. Hindi kung wala ang iyong pirma bilang trustee. Hindi. Nangangahulugan ito na alinman sa kanya ay gumawa ng mga pekeng dokumento o siya ay nanloloko upang pilitin ka na pirmahan. Kinuha niya ang kanyang laptop.
Hayaan mong tumawag ako ng ilang mga tawag. Kung mayroon siyang isinumite sa county, malalaman natin. Habang nagtatrabaho si Maria, gumawa ako ng kape at sinubukang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Ano ang gagawin ni Miguel kapag napagtanto niyang hindi ako nag-empake, na hindi ako umalis? Sinabi niyang sarado na ang pagbebenta ngayon. Pupunta ba siya na may mga truck na maglilipat? Kasama ang sinasabing mga bagong may-ari? Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula kay Miguel. Nay, nag-umpisa na po ba kayo mag-empake? Darating ang mga movers ng 3 p.m. Nanginginig ang mga kamay ko habang ipinapakita ko kay Maria ang mensahe. Huwag munang sumagot, payo niya. Tingnan natin kung may movers na talagang darating. Kung meron, ako na ang bahala. Bandang 2:45 p.m., isang puting moving van ang huminto sa aming curb. 2 lalaki ang bumaba, sinusuri ang isang clipboard. Pinanood ko mula sa aking bintana habang papalapit sila sa aking pintuan. Si Maria ay nakatayo sa tabi ko, ang telepono ay nakarecord na. Hayaan silang kumatok, huwag buksan ang pinto. Dumating ang katok. 3 mabilis na tapik. Napatigil ako, ang aking puso ay kumakalabog. Mrs. Reyes, kami po ay mula sa Reliable Movers. Ang inyong anak, si Miguel, ang kumuha sa amin para tumulong sa inyong paglipat. Binuksan ni Maria ang pinto, ang kanyang mukha ng abogado ay nakalagay na. Magandang hapon mga Ginoo. Ako si Maria Santos, legal counsel ni Mrs. Reyes. Makikita ko ba ang inyong work order? Nagpalitan ng nakakalitong tingin ang mga lalaki. Ang mas matanda ay nagbigay ng isang piraso ng papel. Maingat itong sinuri ni Maria, pagkatapos ay tumingin siya na may bakal sa kanyang mga mata. Ang work order na ito ay inilagay ni Miguel Reyes, ngunit wala siyang legal na autoridad na simulan ang paglipat mula sa ari-arian na ito. Ang bahay ay hawak sa isang trust kung saan si Elena Reyes ang nag-iisang trustee. Natatakot ako na kayo ay kinuha sa maling batayan. Ngunit sinabi ni Mr. Reyes na pumayag ang kanyang ina na lumipat. Sinabi niyang pupunta siya sa assisted living. Hindi sumang-ayon si Mrs. Reyes sa anumang ganoon. Sa katunayan, hindi niya alam na kinuha ang inyong kumpanya. Ibinigay ni Maria pabalik ang mga papeles. Iminumungkahi kong kontakin ninyo si Mr. Reyes para sa bayad dahil wala kayong ililipat mula sa address na ito ngayon. Umalis ang mga movers na nalilito at malinaw na naiinis. Habang papalayo ang kanilang van, dumating ang isa pang sasakyan. Ang sedan ni Miguel kasama si Sofia sa upuang pasahero. Pinanood ko ang aking anak na bumaba sa sasakyan. Ang mukha nito ay namumula na sa galit. Siguro nakatanggap ito ng tawag mula sa kumpanya ng paglipat. Sinundan ni Sofia, ang kanyang ekspresyon ay matalas at kalkulasyon. Lumabas si Maria sa aking porch bago pa man sila makarating sa pinto. Mr. Reyes, Mrs. Reyes, ako si Maria Santos, kumakatawan kay Elena Reyes. Kailangan kong ipaalam sa inyo na anumang pagtatangka na alisin ang ari-arian o ang pag-claim ng pagmamay-ari sa bahay na ito nang walang nakasulat na pahintulot ni Mrs. Reyes ay bumubuo ng tinatangkang pandararangan at pang-aabuso sa matatanda. Naging maputla ang mukha ni Miguel. Sino ka para sa impyerno, inay? Ano ito? Lumabas ako sa pinto sa likod ni Maria. Pakiramdam ko ay mas malakas ako kaysa sa loob ng maraming buwan. Si Maria ang abogado ko, Miguel. At siya ay narito dahil sinubukan mong ibenta ang bahay ko nang walang pahintulot ko. Tinutulungan kita. Ang boses ni Miguel ay tumaas, ang kanyang composure ay bumabasag. Hindi mo na kayang alagaan ang lugar na ito. Inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Hindi iyan ang iyong desisyon, sabi ni Maria ng malamig. Si Mrs. Reyes ay may malusog na pag-iisip, perpektong may kakayahang pamahalaan ang sariling mga gawain. Ang sinubukan mo dito ay ilegal. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Miguel, bumubulong ng mariin, ngunit ito'y kanyang ibinalibag. Ako ang anak mo. Lahat ng pag-aari mo ay dapat na akin. Naglilista ka lang ng iyong sarili, pinipigilan ang bahay na ito kapag kailangan namin. Ito ay biglang huminto na pagtanto ang sinasabi nito. Kapag kailangan ninyo ano, Miguel? Tanong ko ng mahinahon.
Pera? Pera para sa inyong bakasyon sa Phuket? Pera para bayaran ang 6 na digit na loan na kinuha mo sa trabaho? Nagmulat ang mga mata nito. Paano mo? Maaaring 68 na ako, ngunit hindi ako matanda. Kaya ko pa ring tumawag. Kaya ko pa ring mag-research. Lumapit ako. Naramdaman ang mga dekada ng pasensya ng isang ina na nagiging isang bagay na mas matigas. Sinubukan mong nakawin ang bahay ko para punduhan ang iyong bakasyon. Handa kang gawing walang tirahan ang iyong ina para sa isang resort sa beach. Nay, hindi. Magbabayad kami para sa iyo. Ang assisted living facility na iyon ay maganda. Isang silid tulugan kung saan mawawala ang aking kalayaan, ang aking mga alaala, ang aking buong buhay, habang kayo ni Sofia ay magpo-post ng mga larawan sa Instagram mula sa Phuket na binayaran ng aking bahay. Ang maskara ni Sofia ay bumagsak sa wakas. Siguro kung hindi ka kasing tigas sa pagtanggap ng tulong, hindi sana kami napilitang gawin. Napilitang gawin ano? Maria ay sumingit. Gumawa ng elder fraud. Dahil iyon ang nangyari, Mrs. Reyes. At mayroon na akong lahat ng dokumentasyon ngayon. Nakatayo sina Miguel at Sofia sa aking daanan. Ang kanilang plano ay nawasak. Ang kanilang desperasyon ay nakikita. Sa sandaling ito, nakita ko ang takot sa mata ng aking anak, takot sa mga kahihinatnan, sa pagkalantad, sa lahat ng bagay na nagkakalikot. Mabuti, hayaan siyang matakot. Natakot ako sa loob ng 24 na oras. Ngayon ang kanyang turn. Ang plano ni Maria ay simple ngunit masusi. Dokumentuhan ang lahat. Maghain ng formal na reklamo sa Adult Protective Services ng Estado at simulan ang isang cease and desist order na pumipigil kay Miguel na gumawa ng anumang pag-claim tungkol sa aking ari-arian o kapakanan. Ngunit una, kailangan namin ng konkretong ebidensya ng kanyang tinatangkang pandararangan. Ang kumpanya ng paglipat ay magbibigay ng testimonya, paliwanag ni Maria sa kape kinabukasan. Ngunit kailangan nating itatag ang kanyang motibo. Ang mga financial record ay makakatulong. May ideya ako kung saan mahahanap ang mga record na iyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang co-signer sa unang credit card ni Miguel mula noong siya'y nasa kolehiyo pa. Hindi niya isinara ang account na iyon, malamang nakalimutan niya na ito ay umiiral. At bilang co-signer, meron akong legal na access sa mga statement. 3 araw pagkatapos, dumating ang mga dokumento. Ang aking dining room table ay naging isang war room na puno ng mga bank statement, credit card bill, loan application. Ang larawan na kanilang ipininta ay nakakawasak. Si Miguel at Sofia ay nalulunod sa utang. Mga designer na damit, mamahaling sasakyan, ang mamahaling townhouse na iyon, lahat ay pinunduhan gamit ang credit. Ang 6 na digit na loan na binanggit ni David ay ang pinakabagong serye ng mga desperadong pagtatangka upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. At doon, nalubog sa mga credit card statement, isang bayad na 47,000 sa Tropical Dreams Luxury Resorts, Phuket Package. Binayaran na nila ang bakasyon, pera na wala sila, pera na desperado nilang kailangan upang mabawi ang aking pera. Nagpipicture ako ng ebidensya nang tumunog ang aking doorbell. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang sasakyan ni Miguel at sa likod nito, isang sasakyan na hindi ko nakikilala. Isang lalaki na nakadamit ng suit ang nakatayo sa tabi ni Miguel sa aking porch. Si Maria, na naging permanenteng fixture sa aking guest room, ay nagbukas ng pinto. "Mrs. Morrison," sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay mahigpit at kontrolado. "Ito po ang aking abogado, si Atimero Carlos de la Cruz. Nandito kami para pag-usapan ng isang resolusyon." Sumama ako kay Maria sa pinto, pinananatili ang aking ekspresyon na neutral. Ang mga mata ni Miguel ay tumama sa akin at nakita ko ang isang pangit na bagay doon. Hindi pagsisisi, hindi kahihiyan, kundi pagkainis. Na parang ako ang may kasalanan sa pagtatanggol ko sa sarili ko. "Mr. De La Cruz," sabi ni Maria ng malamig, "hindi ko alam na si Mr. Reyes ay kumuha ng abogado." "Mula kahapon," sagot ng abogado. "Siya ay bata pa,
Marahil ay bagong tapos sa law school na may kinakabahang enerhiya na nagpapahiwatig na kinuha niya ang kasong ito nang hindi lubos na nauunawaan ito. Nais ng aking kliyente na magmungkahi ng isang kompromiso na makikinabang sa lahat ng mga kasangkot. Nakikinig ako, sabi ni Maria. Bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Kinikilala ni Mr. Reyes na maaaring nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa paglipat ng ari-arian. Gayunpaman, iginigiit niya na ang kanyang ina ay hindi naligtas na mapanatili ang bahay ng mag-isa. Nagmumungkahi siya ng isang joint ownership arrangement kung saan siya ang hahawak sa lahat ng maintenance at financial decisions habang si Mrs. Reyes ay mananatili sa paninirahan. Talagang tumawa ako. Isang maikli, mapait na tunog. Kaya, makakapamuhay ako dito habang kinokontrol ni Miguel ang lahat, gumagawa ng lahat ng desisyon at ano ang mangyayari kapag nagpasya siyang magbenta pa rin? Nay, sinusubukan kong tumulong. Sinubukan mong gawing homeless ako, Miguel? Ang aking tinig ay tumaas sa kabila ng aking intensyon na manatiling kalmado. Nag-hire ka ng mga movers nang hindi ko alam. Sinabi mo sa kanila na pumayag akong umalis. Nagsisinungaling ka sa loob ng ilang buwan. De la Cruz ay humatsing. Mrs. Reyes, sa lahat ng paggalang, ang aking kliyente ay nababahala tungkol sa iyong paghuhusga. Ang pagtutol na ito sa makatuwirang tulong ay nagpapahiwatig ano? Maria's voice cut like a knife. Na ang isang may kakayahang ketawsing taong gulang na babae na naghahardin, nagboboluntaryo, nagpapanatili ng sariling bahay at namamahala ng sariling pananalapi ay sa paanuman ay hindi karapat-dapat dahil hindi niya hahayaang nakawin ng kanyang anak ang kanyang ari-arian. Walang nagnanakaw ng anumang bagay, Miguel snapped. Ako ang nag-iisang anak mo, nanay. Ang bahay na ito ay magiging akin pa rin sa huli. Sinusubukan ko lang na tulungan kang lumipat sa assisted living. Para ma-access mo ang aking home equity para sa iyong bakasyon. Kinuha ko ang aking telepono at pinakita ko sa kanya ang isang larawan ng credit card statement niya. Malinaw ang bayad sa Phuket. Alam ko ang tungkol sa resort, Miguel. Alam ko ang tungkol sa lahat ng yon. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Sofia na naghihintay sa kotse ay malamang na nakaramdam ng problema dahil bigla siyang lumitaw sa likod ng mga abogado. Ang kanyang ekspresyon ay panicked. Sinusubaybayan mo ba kami? Ang boses ni Miguel ay nanginginig sa galit. Pagdaan sa mga pribadong financial record namin. Mga record na legal kong karapatang i-access bilang co-signer. Mga record na nagpapakita kung bakit mo kailangan ng pera ng ganito kadesperado. Nag-crack ang profesional na kilos ni De La Cruz. Mr. Reyes, hindi mo nabanggit. Hindi ito mahalaga. Sofia ay sumingit, ang kanyang tinig ay matinis. Elena, kung mahal mo ang iyong anak, gusto mong tulungan siya. Gusto mong maging masaya siya. Ang bahay na yon ay masyadong malaki para sa'yo. Sa anumang paraan. Nakikita ng lahat iyon, kami ang pamilya mo, ang tanging pamilya mo. Talaga bang pipili ka ng abogado kaysa sa sarili mong anak? Ang manipulasyon ay napaka-transparent, napaka-calculating na naramdaman ko ang isang bagay na malamig na dumapo sa akin. Pinipili ko ang aking sarili, sabi ko ng mahinahon. Isang bagay na dapat kong ginawa maraming buwan na ang nakalilipas. Si Miguel ay humakbang, ang kanyang mukha ay nalilito sa galit. Ikaw na matandang babae, pagsisisihan mo ito. Patutunayan natin na hindi ka karapat-dapat. Kukunin natin ang guardianship. Kukunin ano? Ang tinig ni Maria ay mapanganib na malumanay. Mananakot ng isang senior citizen sa harap ng mga saksi. Idagdag iyan sa mga kaso ng tinatangkang pandararangan? Hinawakan ni De La Cruz ang braso ni Miguel. Mr. Reyes, lubos kong pinapayuhan na huminto na sa pagsasalita. Umalis sila, si Miguel ay nagpapalabas ng galit, si Sofia ay umiiyak, ang kanilang batang abogado ay mukhang pinagsisisihan niya ang pagkuha ng kanilang tawag. Pinanood ko silang umalis, nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline.
Ininom ni Maria ang payo ko at binigyan ako ng 3 araw ng pahinga. Walang legal na papeles, walang paghaharap, tanging tahimik na oras sa aking hardin, mahabang paglalakad sa kapitbahayan at mga gabi na may mga lumang pelikula. Kailangan kong bawiin ang aking lakas para sa anumang darating. Ang unang pagtatangka sa manipulasyon ay dumating sa pamamagitan ng email. Isang mahaba at walang kabuluhang mensahe mula kay Sofia na dumating sa ika-4 na araw ng aking pahinga. Binasa ko ito kasama ang aking kape sa umaga. Si Maria ay nakaupo sa tapat ko sa aking mesa sa kusina. Mahal na Elena, umiiyak ako ng ilang araw. Hindi makatulog, iniisip kung paano napunit ang aming pamilya. Alam kong nagkamali si Miguel sa paraan ng kanyang paglapit sa sitwasyon, ngunit ang kanyang puso ay nasa tamang lugar. Mahal na mahal ka niya at palaging nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan. Nag-aalala rin ako. Mag-isa ka lang sa malaking bahay na iyon. At paano kung may mangyari? Paano kung madulas ka at walang makakita sa iyo ng ilang araw? Gusto lang naming alagaan ka, pakiusap, hindi ba natin pwedeng magkita sa isang neutral na lugar at pag-usapan ito? Namimiss ko ang aming mga hapunan tuwing linggo. Namimiss ko ang pagiging isang pamilya. Mahal ka, Sofia. Inilapag ko ang aking telepono at tiningnan si Maria. Magaling siya, halos nakakaramdam ako ng pagkakasala. Iyon ang punto, sabi ni Maria ng tuyo. Klasikong manipulasyon. Pagkakasala, takot, paghihiwalay. Pansinin kung paano siya walang tinatanggap na responsibilidad, ngunit ipininta ang kanyang sarili bilang biktima. I-forward ko ang email sa professional na account ni Maria para sa dokumentasyon at nagpadala ng maikling tugon. Sofia, bukas ako sa rekonsilasyon, ngunit pagkatapos lamang na malutas ang mga legal na usapin at magbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad. Elena. Elena, dumating ang tugon sa loob ng ilang minuto. Mga legal na usapin. Elena, pamilya tayo. Tinatrato mo kami na parang mga kriminal, gayong gusto lang naming tumulong. Ito ang ginawa sa iyo ng abogado na iyon. Ipinagbalik ka laban sa sarili mong anak. Si Miguel ay nasasaktan. Pakiusap magkape tayo. Hindi ako sumagot. Binalaan ako ni Maria na mangyayari ito. Ang pagbomba ng pag-ibig, ang mga pagtatangka na ihiwalay ako mula sa aking suporta. Ang pressure na makipagkita nang walang proteksyon ng batas. 2 araw pagkatapos, dumating ang mga bulaklak. Isang malaking buke ng mga rosas, ang paborito ko. Ang card ay nakalagay, "Nay, patawad sa lahat. Pwede na ba tayong mag-usap? Ang iyong mapagmahal na anak, Miguel." Inilagay ko sila sa tubig. Magaganda sila pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi ako tumawag. Pagkatapos ay dumating ang mga tawag sa telepono. Nag-iwan si Miguel ng mga voicemail. Ang kanyang boses ay nagbabago mula sa umiiyak hanggang sa galit hanggang sa nasasaktan. "Nay, binabasag mo ang puso ko. Nagkamali ako. Okay? Inaamin ko. Ngunit ikaw ang aking ina. Hindi ba yon mahalaga? Tumawag ka sa akin pabalik. Pakiusap." Tumawag din si Sofia. Ang kanyang mensahe ay mas agresibo. "Ginagamit ka ng abogado na yon, Elena. Gusto lang niya ang iyong pera. Kami ang tunay mong pamilya. Kami ang magiging naroon kapag talagang kailangan mo ng tulong. Isipin mo yan." Nanatili akong tahimik, sinusunod ang payo ni Maria. Bawat mensahe, bawat email, bawat pagtatangka sa pakikipag-ugnayan ay naidokumento at naipadala sa mga file ni Maria. Ngunit ang paghihiwalay ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Tama si Miguel sa isang bagay. Siya ang nag-iisang anak ko. Ang mga hapunan ng pamilya ay tumigil. Ang mga tawag sa telepono na nakasanayan ko, kahit na nakakainis sila, ay tumigil. Ang bahay ay tila mas walang laman. Doon nang iligtas ako ng aking book club. Ako ay miyembro ng Maple Street Literary Society sa loob ng 2 taon, nagpupulong tuwing Huwebes ng gabi upang talakayin ang lahat mula sa klasikong panitikan hanggang sa mga kontemporaryong misteryo. Tahimik ako tungkol sa aking mga problema sa pamilya. Ngunit sa linggo, pagkatapos ng paghahatid ng bulaklak, mayroon akong bumigay sa akin. "Elena, tila balisa ka," sabi ni Helen Pritchard habang tinatalakay namin ang aming kasalukuyang seleksyon.
Okay lang ba ang lahat? At sinabi ko sa kanila, lahat, ang tinatangkang pandararangan, ang mga abogado, ang manipulasyon, ang kalungkutan. Halos inaasahan ko ang paghuhusga. Ngunit ang natanggap ko sa halip ay isang bagay na mas mahalaga. Oh, mahal, ang pamangkin ko ay sumubok ng isang bagay na katulad nito sa kanyang biyenan, sabi ni Clara Jennings. Ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng kanyang reading glasses. Ginagawa mo ang tamang bagay. Huwag mong hayaan silang magdulot sa iyo ng pagkakasala. Ang anak ko ay dumaan dito kasama ang kanyang dating asawa, dagdag ni Patricia Moore. Ang mga taktika ng manipulasyon, mga regalo, luha, galit, lahat sila ay mula sa playbook ng mapang-abusong. Hinawakan ni Helen ang kamay ko. Hindi ka nag-iisa, Elena. Nandito kami, kahit ano pa ang kailangan mo. Sa susunod na linggo, ang aking book club ay naging aking kuta. Si Helen, isang retiradong nurse, ay dumating ng 2 beses para tingnan ako, nagdadala ng lutong bahay na sopas at nananatili para sa tsaa. Si Clara, na ang asawa ay dating pulis, ay nagbigay sa akin ng praktikal na payo tungkol sa seguridad ng bahay at dokumentasyon. Si Patricia, na nagtrabaho sa social services, ay nagpakilala sa akin sa isang support group para sa mga senior na nahaharap sa financial exploitation ng mga miyembro ng pamilya. Dumalo ako sa aking unang pulong ng support group sa community center, kinakabahan at hindi sigurado. Ngunit nakaupo sa bilog na iyon ng 2 tao, lahat ay nahaharap sa magkatulad na mga pagtataksil mula sa mga anak, asawa o kamag-anak na pagtanto ko ang isang bagay na malalim. Hindi ako baliw, hindi ako nag-overreact. Sinabi ng anak ko na ako ay makasarili. Isang matandang lalaki na nagngangalang Robert ang nagbahagi. Sinabi niya na sinisira ko ang kanyang buhay sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanya ng kontrol sa aking pananalapi. Sa totoo lang naniwala ako sa kanya sa loob ng ilang sandali. Ang aking anak ay nagsabi na ilalagay niya ako sa isang nursing home kung hindi ko ipapasa ang aking bahay. Dagdag ng isang babae na nagngangalang Dorothy, sinabi niya na walang bibisita sa akin doon. Nang kanilang mga kwento ay umalingaw-ngaw sa akin. Nagpatunay sa aking karanasan, nagpatibay sa aking resolusyon. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nakakita ako ng isa pang email mula kay Sofia. Sa pagkakataong ito ay mas maikli at mas malamig. Ang iyong katahimikan ay maraming sinasabi, Elena. Sinubukan naming makipag-ugnayan, sinubukan naming makipagkasundo, ngunit pinili mo ang abogado na iyon kaysa sa iyong pamilya. Hindi na kami magmamakaawa. Huwag kang lumapit sa amin na umiiyak kapag ikaw ay nag-iisa. Binasa ko ito ng walang emosyon, ipinasa kay Maria, at binura ito. Hindi ako nag-iisa. Meron akong book club, ang aking support group, ang aking abogado, ang aking komunidad. Sila Miguel at Sofia ay sinubukan na kumbinsihin ako na sila ang lahat ng mayroon ako, ngunit sila ay mali. At ang kaalamang iyon ay nagpalakas sa akin kaysa sa loob ng maraming buwan. Dumating sila noong Linggo ng umaga, Trends Linggo pagkatapos ng kanilang huling pagtatangka sa pakikipag-ugnayan. Nasa hardin ako, nagpuputol ng mga hydrangea nang marinig ko ang pagbagsak ng mga pinto ng kotse. 2 sa kanila, ang sedan ni Miguel at isa pang sasakyan na hindi ko nakikilala. Dahan-dahan akong tumayo, ang gunting ay nasa kamay pa rin, at pinanood kung paano lumapit sina Miguel at Sofia sa akin, na sinusundan ng isang mas matandang babae na hindi ko pa nakikita. Lahat sila ay nagsusuot ng maingat na nabuong ekspresyon ng pag-aalala, tulad ng mga aktor na naglalaro ng mga tungkulin. Nay, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay malumanay, kontrolado. Kailangan nating mag-usap, pakiusap, pakinggan lang natin sila. Hindi ko sila inanyayahang pumasok. Nakatayo ako sa aking hardin, lupa sa aking mga tuhod at naghintay. Ang mas matandang babae ay lumapit, iniabot ang kanyang kamay. Mrs. Reyes, ako si Dr. Angela Fernandez, isa akong espesyalista sa pangangalaga sa geriatric. Hiniling ni Miguel na suriin ko ang inyong sitwasyon sa pamumuhay. Isang doktor. Nagdala sila ng doktor para ipahayag na ako ay incompetent. Hindi ako sumang-ayon sa anumang assessment, sabi ko ng mahinahon. Siyempre hindi.
at hindi mo kailangang gawin, sabi ni Dr. Fernandez ng maayos. Ngunit bilang isang profesional sa medisina, masasabi ko sa inyo na maraming mga senior ang hindi napagtatanto kung kailan nila kailangan ng tulong. Ang mga senyales ay maaaring banayad. Ang pagkalimot na magbayad ng mga singil, pagpapabaya sa maintenance ng bahay, paghihiwalay sa pamilya, binabayaran ko ang lahat ng aking mga singil sa oras. Ang aking tahanan ay mahusay na napapanatili at hindi ako isolated. Tumingin ako diretso kay Miguel. Napapaligiran ako ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa aking kapakanan. Ang maskara ni Sofia ay bahagyang bumagsak. Elena, sinusubukan naming tulungan ka. Nagdala kami ng Dr. Fernandez sa sarili naming gastos dahil nag-aalala kami. Nag-aalala tungkol sa pagkansela ng iyong bakasyon sa Phuket? Ang mga salita ay lumabas ng mas matalas kaysa sa aking intensyon. Ang panga ni Miguel ay humigpit. Nay, kinansela namin ang biyahe. Okay, kinansela namin ito dahil mas mahalaga ang ating pamilya kaysa sa anumang bakasyon. Halos naniwala ako sa kanya. Sa isang saglit, nakita ko ang anak na pinalaki ko. Ang batang lalaki na umiyak noong namatay ang kanyang goldfish. Ang teenager na nagdala sa akin ng kape sa kama sa Mother's Day. Ngunit pagkatapos ay nahuli ko ang ekspresyon ni Sofia. Isang kislap ng pagkainis na mabilis na itinago. At alam kong ito ay isang kasinungalingan. Ipakita mo sa akin ang kumpirmasyon ng pagkansela. Sinabi ko, ano? Kung kinansela ninyo ang biyahe, ipakita ninyo sa akin ang email, ang patunay ng refund. Ang mukha ni Miguel ay nagalit. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng lahat, hindi mo pa rin kami pinagkakatiwalaan. Sinubukan mong ibenta ang bahay ko nang walang pahintulot ko, Miguel. Nag-hire ka ng mga movers para paalisin ako. Paulit-ulit kang nagsinungaling. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Dr. Fernandez ay humatsing. Mrs. Reyes, ang ganitong uri ng paranoia at paghihinala ay talagang karaniwan sa mga senior na nakakaranas ng cognitive decline. Ang kawalan ng kakayahang magtiwala sa mga miyembro ng pamilya. Ang paniniwala na ang mga mahal sa buhay ay laban sa iyo. Ito ay mga pulang bandila. Ang manipulasyon ay napaka-smooth, napaka-professional. Naramdaman ko ang isang malamig na dumadaloy sa aking gulugod. Ang babaeng ito ay isang tunay na doktor na nagbibigay sa akin ng isang tunay na diagnosis batay sa mga gawa-gawang sintomas. Kung hindi ako magiging maingat, ito ay maaaring gamitin laban sa akin sa korte. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, Dr. Fernandez, ngunit hindi ako nakakaranas ng cognitive decline. Nakakaranas ako ng tinatangkang financial exploitation ng aking anak. Kinuha ko ang aking telepono. Gusto mo bang makita ang mga nakadokumentong ebidensya, ang work order ng moving company, ang mga bank statement na nagpapakita ng bayad na bakasyon? Ang profesional na ngiti ng doktor ay naglaho. Inikot mo ang aming ina laban sa amin, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay tumataas. Sa iyong mga abogado at iyong mga paratang at iyong paranoia, sinusubukan naming bumuo ng isang relasyon dito. Sinusubukan na maging isang pamilya at tinatrato mo kami na parang mga kriminal. Gumawa kayo ng krimen, sabi ko ng mahinahon. Gumawa tayo ng pagkakamali, sigaw ni Miguel, ang kanyang kontrol ay tuluyang nasira. Isang pagkakamali, ang mga tao ay nagkakamali, Nay. Ngunit sa halip na patawarin kami, sa halip na maging isang tunay na ina, kumikilos ka na parang mga halimaw tayo. Kailangan namin ng tulong. Desperado kami. At ikaw, nakaupo ka sa daan-daang libong piso sa equity habang ang iyong nag-iisang anak ay nalulunod. Naroon na, ang tunay na Miguel sa wakas ay nakikita sa ilalim ng mapagmalasakit na pagganap. Kaya, kasalanan ko na kayo ay may utang? Tanong ko. Kasalanan ko na pinili mong mamuhay ng higit sa iyong kakayahan? Kasalanan ko na nagbayad ka para sa isang bakasyon na hindi mo kayang bayaran. Dapat mong tulungan ang iyong mga anak. Si Sofia ay sumigaw. Iyon ang ginagawa ng mga magulang. Sila ay nagsasakripisyo. Sila ay nagbibigay. Ngunit ikaw ay isang makasariling matandang babae na kumakapit sa isang bahay na hindi mo naman kailangan. Ang kamandag sa kanyang tinig ay nakakagulat,
Ngunit nanatili akong matatag. Umalis na kayo sa aking ari-arian, sabi ko ng mahinahon. Lahat kayo, ngayon din. Dr. Fernandez ay tumingin sa pagitan namin, malinaw na pinagsisisihan ang kanyang paglahok. Siguro dapat? Uuwi na kami, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay malamig at matigas. Ngunit Nay, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Sinubukan naming gawin ito sa mabuting paraan. Sinubukan naming tulungan ka, alagaan ka, maging matiyaga sa iyong katigasan. Ngunit pinili mo na. Pinili mo ang mga abogado at mga estranghero kaysa sa iyong sariling pamilya at pagsisisihan mo ito, dagdag ni Sofia, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luha ng galit. Kapag ikaw ay nag-iisa, kapag kailangan mo ng tulong at walang sino man doon, gugunitain mo ang sandaling ito. Gugunitain mo na sinubukan namin. Bumaling sila at naglakad palayo. Si Dr. Fernandez ay nagmamadaling sumunod sa kanila, malinaw na hindi komportable. Pinanood ko silang umalis, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Bumalik ako sa aking bahay at tinawagan kaagad si Maria. Nagdala sila ng doktor para ipahayag na ako ay incompetent. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag sa kabila ng adrenaline. Ngunit nanatili akong matatag. Hindi ko sila pinapasok. Hindi ako nakikipag-ugnayan ng higit pa sa kinakailangan. Mabuti, sabi ni Maria. Elena, sila ay nagiging desperado na nangangahulugang nananalo tayo. Ngunit nangangahulugan din ito na maaaring gumawa sila ng isang bagay na matindi. Gusto kong isaalang-alang mo ang pag-install ng mga security camera. Tapos na, sabi ko, nakakagulat sa aking sarili kung gaano ako kahanda. Ang bayaw ni Helen ay nag-install nito noong nakaraang linggo. Mayroon akong footage ng buong engkwentro. Si Maria ay tumawa, isang tunog ng purong pag-apruba. Magiging maayos ka, Elena, higit pa sa maayos. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa armchair ni Tom at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang lahat. Ang takot, ang galit, ang kalungkutan ng pag-alam na ang aking anak ay naging isang tao na halos hindi ko nakilala. Ngunit sa ilalim ng lahat, mas malakas kaysa sa lahat, ay ang determinasyon. Sinubukan nilang sirain ako. Sa halip, pinatibay nila ako. Dumating ang Summon 6 na linggo pagkatapos. Naghahain si Miguel ng emergency guardianship na nagpapahayag na ako ay mentally incompetent at hindi kayang alagaan ang sarili ko. Ang pagdinig ay nakaschedule para sa Martes, Oktubre 17, sa County Courthouse. Si Maria ay nag-assemble ng aming depensa na may presisyon ng militar. Mayroon kaming mga bank record na nagpapatunay na perpekto kong pinamahalaan ang aking pananalapi. Mga medical record mula sa doktor ko na nagpapakita ng mahusay na cognitive function. Mga testimonya mula sa aking book club, ang library kung saan ako nagboboluntaryo, ang support group, security footage ng mga konfrontasyon ni Miguel, ang mga dokumentasyon ng moving company. Lahat sila, wala silang anumang bagay, tinitiyak ni Maria sa akin noong gabi bago ang pagdinig. Mga aligasyon lamang sa maikling obserbasyon ni Dr. Fernandez na anumang hukom ay makakakita. Ngunit Elena, maghanda. Magsasabi si Miguel ng mga kakilakilabot na bagay. Umiiyak si Sofia. Ipapakita nila kayo bilang isang trahedya na figura na hindi makakakita ng sariling pagbaba. Alam ko, sabi ko, at alam ko. Naghanda ako ng 6 na linggo para sa sandaling ito. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa aking naisip, may fluorescent lighting at institutional. Sina Miguel at Sofia ay nakaupo kasama ang kanilang abogado, si Atixia, Carlos de la Cruz, na malinaw na naglaan ng oras upang mas maihanda ang kasong ito. Nagdala rin sila ni Dr. Fernandez at 2 pang tao na hindi ko kilala, mga character witness, marahil. Pumasok si Judge Patricia Carmichael, isang itim na babae sa kanyang 50s na may matalas na mga mata at walang nonsense na kilos. Tahimik niyang binasa ang petisyon pagkatapos ay tumingin. Mr. De La Cruz, ito ay isang petisyon para sa emergency guardianship ni Elena Reyes, edad 68, na inihain ng kanyang anak, si Miguel Reyes. Mangyaring ipakita ang iyong kaso.
Tumayo si De La Cruz, ang kanyang pagganap ay polished na ngayon. Your Honor, si Mr. Reyes ay humihiling ng guardianship ng kanyang ina dahil sa malalim na pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Si Mrs. Reyes ay naninirahan ng mag-isa sa isang malaking bahay na hindi na niya mapanatili. Siya ay naging mas lalong paranoid, inaakusahan ang mga miyembro ng pamilya ng pandararangan, tinatanggihan ang makatuwirang tulong, inihiwalay ang sarili mula sa mga mahal sa buhay. Si Dr. Fernandez ay magpapatunay sa mga naobserbahang senyales ng cognitive decline. Si Dr. Fernandez ang unang tinawag. Maingat niyang inilarawan ang aming engkwentro sa hardin na nag-frame ng aking mga makatuwirang tanong bilang paghihinala at paranoia, ang aking mga nakadokumentong ebidensya bilang obsessive record-keeping, ang aking pagtatanggol sa aking ari-arian bilang kawalan ng kakayahang tanggapin ang kinakailangang tulong. Pagkatapos ay dumating ang mga character witness. Ang kasamahan ni Miguel, na nagpatotoo na si Miguel ay deboto sa kanyang ina at labis na nag-aalala para sa kanya. Ang kapatid ni Sofia na nagsabi na ako ay nagbago sa mga nakalipas na buwan, naging masungit at hindi makatuwiran. Sa wakas, si Miguel mismo ang nagpatotoo. Mr. Reyes, ilarawan mo ang iyong relasyon sa iyong ina, prompt ni De La Cruz. Ang pagganap ni Miguel ay kahanga-hanga. Nagsalita siya ng mahinahon, puno ng damdamin, nagpipinta ng isang larawan ng isang mapagmahal na anak na nanonood ng kanyang minamahal na ina na humihina. Inilarawan niya ang bahay na masyadong malaki para mapamahalaan niya ang paghihiwalay. Halos hindi na siya umaalis ng bahay. Ang pagtanggi sa tulong. At ang insidente sa moving company, tanong ni De La Cruz. Nagkamali ako, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay bahagyang nababasag. Lubos akong nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Akala ko kung maipapakita ko lang sa kanya kung gaano kadali ang buhay sa isang mas maliit na lugar, hindi ko sana dapat kumilos ng walang kanyang malinaw na pahintulot. Nakikita ko yun ngayon, ngunit ito ay nagmula sa pag-ibig, Your Honor, purong pag-ibig at pag-aalala. Walang pagbanggit sa Phuket, walang pagbanggit sa kanyang utang, walang pagbanggit sa kanyang tunay na motibo. Pagkatapos ay ang pagkakataon ni Maria. Mr. Reyes, nagpatotoo ka na kumilos ka dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ng iyong ina. Tama ba yan? Oo. At gayunpaman, nag-hire ka ng mga movers nang hindi mo siya binibigyan ng impormasyon. Tama ba yan? Gaya ng sinabi ko, ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali na nagkataon sa isang bayad na 47,000 sa isang luxury resort sa Phuket. Ang silid-aralan ay naging tahimik. Ang mukha ni Miguel ay naging maputla. Ako? Nagkaroon kami ng biyahe na naka-schedule, ngunit ang biyahe na mayroon ka pa ring naka-schedule. Tama ba? Ang iyong abogado ay nagsabi na kinansela mo ito, ngunit talagang ipinagpaliban mo lamang ang mga petsa. Hindi ba? Hindi yon. Maria ay nagpakita ng ebidensya. Mga print ng mga kamakailang post sa social media ni Sofia, ginawa lamang 2 linggo ang nakalilipas na nagpapakita ng mga countdown post para sa kanilang muling naka-schedule na dream vacation. Mga screenshot ng mga email confirmation ng resort, mga credit card statement na nagpapakita ng mga payment plan. Your Honor, Maria continued, this isn't about concern for Mrs. Reyes' well-being. Ito ay tungkol sa financial desperation. Si Mr. Reyes ay may malaking utang. Inilatag niya ang mga dokumento ng pautang at sinubukang i-access ang home equity ng kanyang ina upang punduhan ang kanyang pamumuhay. Tinawag niya ako sa witness stand sa susunod. Nagsalita ako ng malinaw, mahinahon na dumadaan sa aking pang-araw-araw na gawain, sa aking trabaho sa voluntaryo, sa aking book club, sa aking financial management, sa aking hardin, sa aking mga kaibigan. Ipinakita ko ang aking mga medical record, ang aking malinis na health record mula sa aking doktor. Ipinakita ko ang aking mga bank statement, bawat bill na nabayaran sa oras, ang mga ipon na buo. Mrs. Reyes, tinanong ni Maria, bakit sa tingin mo naghain ng guardianship ang iyong anak? Tumingin ako diretso kay Miguel sa kanyang maputla na kulong na mukha.
dahil tumanggi akong hayaan siyang nakawin ang aking bahay para bayaran ang kanyang bakasyon, dahil hindi ako papayag na takutin na isuko ang aking kalayaan, dahil ako ay tumayo para sa aking sarili. Tinawag ng judge ang isang reses. 20 minuto pagkatapos, bumalik siya kasama ang kanyang desisyon. Nasuri ko na ang lahat ng ebidensyang ipinakita, sabi ni Judge Carmichael. Ang kanyang tinig ay matalim, at wala akong nakitang anumang merito sa petisyon na ito. Si Mrs. Reyes ay malinaw na may kakayahan, matatag sa pananalapi, at namumuhay ng independyente ng walang problema. Ito ay tila eksakto kung ano ang iminungkahi ni Mrs. Morrison, isang pagtatangka na ma-access ang mga asset sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalala. Tumingin siya kay Miguel na may halos hindi nakatagong pagkasuklam. Mr. Reyes, ang paghahain ng mga walang basehan na petisyon ng guardianship ay pag-aaksaya ng mga mapagkukunan ng korte at bumubuo ng isang anyo ng elder abuse. Binideny ko ang iyong petisyon at inuutos ko na bayaran mo ang mga legal na bayarin ni Mrs. Reyes. Bukod pa rito, inililipat ko ang kasong ito sa Adult Protective Services para sa investigasyon sa posibleng financial exploitation. Nalubog ang mukha ni Miguel. Si Sofia ay sumabog sa luha. Tunay na luha sa pagkakataong ito ng pagkatalo at galit. Tapos na ang paglilitis. Lumabas ako ng courthouse na mataas ang aking ulo. Si Maria sa aking tabi, ang aking kalayaan at dignidad ay buo. Nanalo ako. Ang investigasyon ng Adult Protective Services ay mabilis na umusad. Sa loob ng 2 linggo, isang caseworker na nagngangalang Linda Martinez ang nakipag-ugnayan sa akin. Humihingi ng review ng lahat ng dokumentasyon na may kaugnayan sa mga aksyon ni Miguel. Ibinigay ko ang lahat. Ang security footage, ang mga email, ang mga bank record, ang mga statement ng moving company, ang mga transcript ng korte. Mrs. Reyes, sabi ni Linda, matapos suriin ang mga materyales, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang sinubukan ng iyong anak ay bumubuo ng financial exploitation at attempted fraud. Magbubukas kami ng isang formal na kaso. Dapat mo ring malaman na ang kanyang employer ay nabigyan ng abiso. Ito ay standard procedure sa mga kaso na kinasasangkutan ng fiduciary misconduct ng mga financial professional. Hindi ko inaasahan iyon, ang kanyang employer. Kapag ang isang tao sa isang posisyon ng financial trust ay nagpapakita ng ganitong uri ng pag-uugali sa mga mahihinang miyembro ng pamilya, kailangang malaman ng kanilang employer. Ito ay nagsasalita sa karakter at paghuhusga. Ang mga domino ay nagsimulang bumagsak ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ang firm ni Miguel ay naglagay sa kanya sa administrative leave habang hinihintay ang kanilang sariling investigasyon. Nang matuklasan ng mga partner na kumuha siya ng loan na may maling pagpapahayag at sinubukan niyang mandaya ang sarili niyang ina, mabilis nilang ginawa ang desisyon. Termination for cause, effective immediately. Walang severance, walang reference. Ang lisensya sa real estate ni Sofia ay nasuri naman. Ang State Board ay nag-imbestiga kung siya ay kasangkot sa fraudulent property transaction. Habang hindi sila nakahanap ng sapat na ebidensya upang bawiin ang kanyang lisensya, ang kanyang brokerage ay tahimik siyang pinatalsik. Sa real estate, ang reputasyon ay lahat, at ang mga bulong tungkol sa tinatangkang elder fraud ay mabilis na kumalat sa komunidad ng mga propesyonal. Ang Maldives trip, na na-postpone na 2 beses, ay sa wakas ay kinansela hindi dahil sa pagpili kundi dahil sa pangangailangan. Tinanggihan ng resort ang refund, pinananatili ang kanilang 47,000 ayon sa cancellation policy. Ngunit ang huling suntok ay dumating mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mortgage company ni Miguel. Ang kanilang bayad ay 62 araw ng huli na. Lumilitaw, si Miguel ay gumagamit ng mga credit card upang gumawa ng mga bayad sa mortgage. Ang isang bahay ng mga baraha na sa wakas ay bumagsak. Ang bangko ay nagsisimula ng foreclosure proceedings sa kanilang townhouse. Dapat sana ay nakaramdam ako ng kasiyahan. Dapat sana ay nakaramdam ako ng pagiging vindicati. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na mas komplikado.
Ang kalungkutan ng isang ina para sa anak na nawala ko, na hinaluan ng kaginhawahan na naprotektahan ko ang aking sarili. 3 buwan pagkatapos ng pagdinig sa korte, nakatanggap ako ng isang sulat na naihatid gamit ang kamay, inilagay sa aking mailbox ng walang postage. Sulat kamay ni Miguel sa sobre. Halos hindi ko ito binuksan. Pinayuhan ako ni Maria na huwag gawin ito, ngunit ang kuryosidad ang nanaig. Nay, nawala namin ang lahat. Ang bahay, ang mga trabaho namin, ang aming mga kaibigan, ang aming reputasyon. Lahat ay tumitingin sa amin na parang mga kriminal kami. Hindi nagsasalita sa amin ang mga magulang ni Sofia. Nakatira kami sa isang rental apartment, halos hindi nakakayanan. Alam kong iniisip mong karapat-dapat ako dito. Siguro nga, ngunit kailangan kong maintindihan mo. Hindi ko kailanman nilayon na saktan ka. Desperado ako, nalulunod, at gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagpipilian. Hindi ako humihingi ng tawad, hindi ako humihingi ng pera. Gusto ko lang malaman mo na ako ay nagsisisi. Nagsisisi ako sa lahat. Miguel, binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay inilagay ito kasama ang iba pang mga dokumentasyon. Si Maria ay tumawag sa akin noong gabing iyon na may balita. Elena, nakipag-ugnayan ang abogado ni Miguel sa akin. Gusto nilang makipag-ayos. Pipirma si Miguel ng anumang future claim sa iyong estate, hindi ko kontrahin ang iyong kalooban, at sasang-ayon sa supervised visitation lamang kapalit ng hindi mo paghahabol ng karagdagang legal na aksyon. Anong karagdagang legal na aksyon? Maaari kang magdemanda para sa pinsala, emotional distress, legal fees na higit pa sa inutos ng judge, attempted fraud, malamang mananalo ka. Pinag-isipan ko ito ng eksaktong 3 segundo. Iguhit ang kasunduan, sabi ko. Ngunit gusto ko ng isang kondisyon pa. Kung bubuuin niya muli ang kanyang buhay, kailangan niyang matutunan na mamuhay ayon sa kanyang kakayahan. Iyan ay napaka-generous, Elena. Hindi ito generosity. Ito ay siguraduhin na ito ay hindi na mangyayari muli. Ang kasunduan ay nilagdaan 2 linggo pagkatapos. Sina Miguel at Sofia ay nagbigay ng lahat ng mga claim sa aking ari-arian. Sumang-ayon lamang sa supervised contact na wala akong intensyong simulan at si Miguel ay nag-enroll sa isang financial counseling program na ipinag-utos ng korte. Nagpagawa ako ng aking abogado ng aking kalooban. Ang bahay ay ibibenta pagkatapos ng aking kamatayan at ang mga nalikom ay magpopondo sa Margaret Sanderson Foundation para sa Elder Financial Protection, na magbibigay ng legal na tulong sa mga senior na nahaharap sa exploitation ng mga miyembro ng pamilya. Si Miguel ay makakakuha ng eksaktong nararapat sa kanya, wala. Napatunayan na niya kung ano ang gagawin niya dito. Sa araw na natapos ang mga papeles, tumayo ako sa aking hardin at naramdaman ang bigat ng 6 na buwang stress na sa wakas ay nawala. Ang aking tahanan ay akin, ang aking kalayaan ay akin, ang aking buhay ay akin. Si Miguel ay tumaya ng lahat sa kanyang plano na kontrolin ako, ma-access ang aking mga asset, punduhan ang kanyang hindi napapanatiling pamumuhay. At nawala siya ng lubusan, hindi magkakaroon ng rekonsilasyon, walang reunion na may luha, walang redemption arc. Ang ilang mga pagtataksil ay masyadong malalim, ang ilang tiwala ay masyadong nasira. Siya ang aking anak at palagi kong minahal ang batang lalaki na siya noon. Ngunit ang lalaki na naging siya, ang lalaking iyon ay isang estranghero at sa wakas ay malaya na ako sa kanya. Ang buhay pagkatapos ng kasunduan ay mas matamis kaysa sa aking naisip. Ang bahay na sinubukan ni Miguel na nakawin ay naging aking santuwaryo sa isang buong bagong paraan. Lumaban ako para dito, ipinagtanggol ko ito, at ngayon ang bawat silid ay parang isang tagumpay. Nagbigay ako ng sarili ko sa mga renovation na ipinagpapaliban ko. Mga bagong kitchen cabinet, mga updated na banyo, isang magandang sunroom addition kung saan maaari akong magbasa at manood ng hardin buong taon. Ginamit ko ang aking mga ipon, ang aking pera na kinita at naipon sa loob ng mga dekada upang gawing tunay na akin muli ang bahay. Ang book club ay lumawak. Nagsimula kaming magpulong 2 beses sa isang buwan sa halip na 1 beses at regular akong nagho-host, pinupuno ang aking dining room ng tawa, alak
at masiglang debate tungkol sa panitikan. Sina Helen, Clara at Patricia ay naging higit pa sa mga kaibigan. Sila ay naging pamilya, ang uri na talagang dumadating na nagmamalasakit ng walang agenda. Nag-volunteer ako ng mas marami sa library, sa huli ay naging coordinator para sa kanilang senior literacy program, nagtuturo sa mga matatandang gumamit ng mga computer upang mag-navigate sa internet, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga scam, kabilang ang financial exploitation ng mga miyembro ng pamilya. Kinuwento ko ang aking kwento, una ng anonymous, pagkatapos ay hayagan habang ako ay nagiging mas komportable. Ang mga sesyon ay mabilis na napuno. Tila, ang aking karanasan ay hindi kasing bihira ng aking inaasahan. Ang support group kung saan ako nakahanap ng gayong kaginhawahan ay hiniling sa akin na magsalita sa kanilang taunang fundraiser. Nakatayo sa podium na iyon, tumitingin sa daan-daang mukha, sinabi ko ang katotohanan. Ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, hindi nila kayo pag-aari. Hindi nila pag-aari ang inyong mga asset. At ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang hayaan ng iyong sarili na ma-exploit. May karapatan kang protektahan ang iyong sarili, kahit mula sa pamilya, lalo na mula sa pamilya. Ang standing ovation ay tumagal ng 3 minuto. Nagsimula akong mag-date muli, isang bagay na hindi ko nagawa mula nang mamatay si Tom. Walang seryoso, tanging mga coffee date at theater outing sa isang retiradong propesor na nagngangalang David na nagpapasaya sa akin at hindi kailanman nagtanong tungkol sa aking pananalapi o ari-arian. Maganda ang pakiramdam na hinahangad para sa aking sarili, hindi para sa kung ano ang pag-aari ko. Ang aking hardin ay umunlad. Sumali ako sa lokal na Horticultural Society, nanalo ng pangalawang premyo para sa aking mga hydrangea, at nagsimulang magturo ng mga weekend workshop tungkol sa sustainable gardening. Ang bahay na inakala ni Miguel ay masyadong malaki para sa akin ay naging isang hub ng aktibidad at kagalakan. Samantala, ang mga update tungkol kay Miguel at Sofia ay paminsan-minsan na dumadaan, karaniwang sa pamamagitan ng mga mutual acquaintances na sa tingin nila ay dapat kong malaman. Nawala nila ang townhouse sa foreclosure gaya ng inaasahan. Lumipat sila sa isang maliit na rental apartment sa isang mas murang bahagi ng bayan. Si Sofia ay kumuha ng trabaho bilang isang administrative assistant, isang nakakahiya na hakbang pababa mula sa kanyang karera sa real estate, ngunit kinakailangan. Si Miguel ay nakahanap ng trabaho sa kalaunan, ngunit walang sa pananalapi. Walang firm ang hahawak sa kanya pagkatapos ng investigasyon. Nagbebenta siya ng insurance ngayon, kumikita ng isang bahagi lamang ng kanyang dating sweldo. Ang social media ni Sofia, minsan puno ng luxury branding at vacation countdowns, ay nagdilim. Pagkatapos ay muling lumitaw na may bagong tono. Mga inspirational quotes tungkol sa resilience, malabong post tungkol sa mga natutunang aral, mga larawan na maingat na nakrop upang itago ang kanilang mga katamtamang kalagayan. Ang mga komento mula sa mga dating kaibigan ay natuyo. Ang mga likes ay kakaunti. Narinig ko kay Clara na ang anak na babae ay nagtrabaho sa community college na nag-file sila ng bankruptcy. Ang utang ay naging hindi mapamahalaan nang walang kanilang inflated na kita. Ang financial counseling na ipinag-utos ng korte ay hindi maaaring ibalik ang mga tao ng mapanganib na paggastos ng biglaan. Ang kasal ni Miguel ay tila nahihirapan. Nakita sila ni Clara sa grocery store na nag-aaway sa parking lot tungkol sa kung aling generic brand ang bibilhin. Ang pangarap na buhay na desperado nilang pinanatili ay ganap na gumuho. 6 na buwan pagkatapos ng kasunduan, nakatanggap ako ng isa pang sulat mula kay Miguel. Sa pagkakataong ito ay mas maikli, mas mapait. Nay, sana masaya ka. Sana ang iyong bahay at ang iyong abogado at ang iyong bagong buhay ay sulit sa pagwasak sa iyong nag-iisang anak. Halos hindi kami nabubuhay habang ikaw ay nabubuhay sa luho. Ngunit sa tingin ko iyon ang gusto mo sa simula pa. Naparusahan ako sa isang pagkakamali. Sana sulit iyon. Hindi ako sumagot. Walang masasabi sa isang tao na kahit na pagkatapos ng lahat ay nakikita pa rin ang kanyang sarili bilang biktima.
Sa halip, gumawa ako ng isang bagay na pinaplano ko sa loob ng ilang buwan. Nakipag-ugnayan ako sa aking estate attorney at tinapos ang aking legacy plan. Pagkatapos ng aking kamatayan, ang bahay ay ibebenta at ang mga nalikom ay magpopondo sa Margaret Sanderson Foundation para sa Elder Financial Protection na magbibigay ng legal na tulong sa mga senior na nahaharap sa exploitation ng mga miyembro ng pamilya. Si Miguel ay makakakuha ng eksaktong nararapat sa kanya, wala. Ginawa na niya ang kanyang napatunayan. I-frame ko ang mga dokumento ng foundation at isabit ito sa aking opisina. Sa tabi mismo ng isang larawan ni Tom at ako sa aming araw ng kasal. Tatayuan niya ito, sa tingin ko. Palagi niyang sinasabi na mas malakas ako kaysa sa iniisip ko ang aking sarili. Isang taon pagkatapos ng tinatangkang pandararangan ni Miguel, nag-host ako ng isang garden party. 50 tao ang dumating, mga miyembro ng book club, mga volunteer sa library, mga kaibigan mula sa support group, mga kapitbahay, si David ang propesor, kahit si Maria at ang kanyang pamilya. Nagdiwang kami sa ilalim ng mga string lights, kumakain ng catered food, umiinom ng champagne, tumatawa hanggang madilim. May nagtanong sa akin kung pinagsisihan ko ba kung paano nagtapos ang mga bagay sa kay Miguel. Tumingin ako sa paligid sa aking magandang tahanan na puno ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin at ngumiti. Hindi sa isang segundo, sabi ko, at sinabi ko ang totoo. Kaya iyan ang kwento ko. Sinubukan ng anak ko na nakawin ang aking tahanan at lumaban ako. May mga taong sa tingin nila ay masyadong malupit ako, na ang pamilya ay dapat magpatawad ng lahat. Ang iba ay nagsasabi na dapat sana ay mas naging mahigpit pa ako. Ano ang gagawin mo kung ang sarili mong anak ay nagtaksil sa iyo ng ganoon? Gaano kalayo ang pupuntahan mo para protektahan ang iyong sarili? Kung ang aking kwento ay nagbigay daan sa iyo, mangyaring mag-iwan ng komento. Ibahagi ang iyong sariling mga karanasan. At kung gusto mong makarinig ng mas maraming kwento tungkol sa pagtayo para sa iyong sarili, kahit na mahirap, mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. At tandaan, hindi ka kailanman masyadong matanda upang lumaban para sa kung ano ang sa iyo.